Ang huling sinag ng araw ay nagpipilit humabi sa makipot na bintana. Nagpipinta ng ginintuang guhit sa sahig na semento. Sa loob ng maliit na silid, sa gitna ng baryo ng Tondo na laging nagkakagulo, isang lalaking nagngangalang John. John ang nakayuko sa kanyang lumang laptop. 5 taon na ang lumipas mula nang huli itong huminga ng buong lakas. Ngunit para kay John, ito ay isang portal, isang pintuan sa isang mundo kung saan ang kanyang talino ay hindi hinuhusgahan ng kanyang kasuotan o ng kanyang payat na pangangatawan. Sa screen, naglalaro ang mga linya ng code. Isang sining na tanging siya lamang ang nakakaintindi ng lubusan. Si John, 15 taong gulang, ay isang himala ng digital age na isinilang sa gitna ng kawalan. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng pagiging malalim at madalas nakatago sa ilalim ng kanyang makapal na salamin, ay nagtataglay ng isang kakaibang kinang-ang-kinang ng isang henyo na nakikita ang mga pattern sa kaguluhan ng mga numero. Siya ay tahimik, halos hindi nararamdaman sa totoong buhay. Ngunit sa cyberspace, kilala siya bilang alamat, isang pangalan na sinasalamin ang kanyang kakayahang maging isang alamat sa mundo ng programming na nagkukubli sa ilalim ng isang serye ng mga encrypted pseudonym. Ang kanyang mesa na halos gumuho na sa bawat pagpindot ng kanyang daliri ay puno ng mga ginupit na circuit board, mga nakatuklas na piyesa ng computer, at mga libro tungkol sa advanced correction na halos hindi na mabasa dahil sa kalumaan. Ang halimuyak ng piniritong bawang at kakanin na nagmumula sa kusina ng kanyang ina ay madalas nang humahalo sa amoy ng lumang plastik at singaw mula sa laptop. Sa labas ng bintana, ang ingay ng Tondo ay isang simponya ng buhay, mga batang naglalaro ng piko at patintero, mga nagtitinda ng taho, at balot na sumisigaw ng kanilang paninda at ang walang humpay na dosina ng mga jeepney. Ito ang mundo ni John. John magulo, maingay, ngunit puno ng pagmamahal. Ang pagmamahal na iyon ay nagmumula sa iisang babae, ang kanyang ina, si Aling Elena. Si Aling Elena ay isang babaeng may taglay na lakas at tatag na maihahalin tulad sa pinakalumang nara sa Pilipinas. Ang kanyang mga kamay, manipis, at may kalyo, ay patunay ng isang buhay na ginugol sa pagtatrabaho. Sa umaga, siya ay isang maglalako ng kakanin bibingka, puto bongbong, at kutsinta na pinaghirapan niyang gawin bago pa sumikat ang araw. Ang bawat sentimo ay kanyang pinagkakainatan, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang iisang anak. Sa gabi, kapag ang init ng araw ay nagbaba na ng kaunti, siya ay nagtatrabaho bilang isang janitress sa Diritas Solutions, isang kumpanyang sumisikat sa larangan ng teknolohiya. Ang pagkakaiba ng kanyang dalawang mundo ay kasing layo ng Tondo at Makati. Ang una ay ang kanyang tahanan, ang pangalawa ay ang pinagmumulan ng kanyang pag-asa. John, anak, kain na tayo ng hapunan. Tawag ni Aling Elena. Ang boses niya ay halong pagod at pagmamahal. Nakita niya ang nakayukong anyo ng kanyang anak, ang kanyang mga daliri na halos sumipad sa keyboard. Hindi niya lubos na naiintindihan ang ginagawa ni John sa laptop na iyon, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Alam niyang may kakaiba sa kanyang anak, isang talino na higit pa sa nakikita ng karaniwang tao. Minsan, nakikita niya ang kinang ng pag-asa sa mga mata ni John. Kapag uusapan ng mga komputer at iyon ay sapat na para sa kanya. Samantala, sa isang mundo na mila ang layo sa inay at init ng Tondo, ang Diritas Solutions ay nakatayo bilang isang monumento ng modernong Pilipinas. Ang kanilang glass tower sa gitna ng Makati ay naglalayag sa kalangitan,
simbolo ng ambisyon at inobasyon. Si Marco Reyes, ang CEO at founder ng Veritas, ay isang lalaking may vision, isang startup na naglalayong baguhin ang digital landscape ng bansa. Ang kanyang mga kamay ay nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. At ang kanyang mga ideya ay nagbigay daan sa isang bagong panahon ng teknolohiya sa Pilipinas. Ang pinakabagong obra maestra ng Veritas ay ang Project Laya, isang groundbreaking national identity at services platform na idinisenyo upang maging gulugon ng digital na pamamahala sa bansa. Ito ay hindi lamang isang software, ito ay isang pangako, isang asa para sa milyong Pilipino na magkaroon ng mas madaling akses sa mga serbisyo ng gobyerno, lalo na sa nalalapit na halalan. Ang Laya ay sumisimbolo sa kalayaan, ang kalayaan mula sa burokrasya, ang kalayaan mula sa paghihintay, ang kalayaan mula sa kawalan ng katiyakan. Ngunit ngayon, ang pangakong iyon ay nasa bingit ng pagguho. Sir, wala na po tayong magagawa. Lahat ng up servers na corrupt din. Sabi ng isang technician, ang boses niya ay nanginginig sa takot. Sa executive conference room, sa pinakamataas na palapag ng Veritas Solutions, ang hangin ay mabigat sa tensyon at takot. Ang malaking holographic screen sa gitna ng silid ay nagliliwanag ng isang nakakatakot na pula na nagpapakita ng isang skull and crossbones, simbol at isang mensahe sa Tagalog. Ang inyong data ay hawak namin. Kung hindi ninyo susundin ang aming utos, lahat ng impormasyon ay buburahin. 8 oras na lang. Sa iyo nito, isang container ang malanghumpay na bumawaw. 0, pero tetiko, pertitun. Si Marco Reyes, nakaraniwang kalmado, at may kontrol, ay nakatayo, sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala. Ang kanyang mata ay nakatingin sa screen, ngunit ang kanyang isip ay naglalaro sa posibleng mga epekto ng pagkabigo na ito. Hindi lamang ang reputasyon ng Veritas Solutions ang nasa peligro, kundi pati na rin ang seguridad at privacy ng milyong mamamayang Pilipino. Kung ang Project Laya ay bumagsak, magdudulot ito ng kaguluhan sa politika, pagkalugi sa ekonomiya, at isang krisis sa tiwala ng publiko sa gobyerno. Hindi ko matanggap. Paano nangyari ito? Mayroon tayong pinakamanghusay na cybersecurity team sa buong Asia. Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay nagpapaalala sa pagkabigo. Sir, ito po ay hindi ordinaryong ransomware. Mayroong kakaibang signature. Para itong pinaghalong quantum encryption at isang zero. They exploit na hindi pa natin nakikita kailanman. Paliwanag ni Alex, ang head of cybersecurity, habang pinupunasan ng kanyang pawis sa noo. Ang pag-atake ay masyadong tumpak, masyadong sinadya. Para itong alinangan si Alex, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng tamang salita, parang isang inside joke. Ang huling mga salita ay nagdulot ng isang nakakabining katahimikan sa silid. Ang inside joke ay isang salita na hindi gustong marinig ni Marco, ngunit ang posibilidad ay nagpapalabas ng lamig sa kanyang mga buto. Sa maliit na tahanan ni Aling Elena, ang telepono ay tumunog ng malakas. Lumalagos sa ingay ng kalye. Si Aling Elena, nakagagaling lang sa pagluluto ng ginataang langka para sa hapunan, ay agad na sinagot ito. Hello po. Aling Elena, kayo po ba yan? Si Manang Celia ito. May emergency po dito sa Veritas. Kailangan, kaagad, ang lahat ng janitor. Lubol, sahod po kung makakapasok kayo ngayon din. Ang boses ni Manang Celia ay matalim at puno ng kapangyarihan. Ang tono nito ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging matagal ng empleyado at ang kanyang pagiging superior
kay Aling Elena. Ngayon po. Pero, may inihanda na po akong hapunan para sa anak ko. Sagot ni Aling Elena. Ang kanyang tinig ay mahina. Hapunan. Naku, Aling Elena, kailangan mong unahin ang trabaho. Sige na, huwag kang magpatumpik. Tumpik diyan. Kung hindi ka makakapunta, marami namang gustong pumalit sa pwesto mo. Saka, ano ba naman ang aasahan mo sa anak mong iyan? Puro laro lang naman sa computer, walang alam sa totoong buhay. Sigurado ako na hindi mo rin naman mapakain ng maayos ang batang iyan. Ang huling pangungusap ay tumagos sa puso ni Aling Elena. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya at galit. Ngunit wala siyang magawa, kundi ang yumuko. Ang katotohanan ay, kailangan niya ang trabaho. Kailangan niya ang pera. Opo, Manang Celia. Papunta na po ako. Ibinalik ni Aling Elena ang telepono. Sa pinagmulan nito, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Napansin ni John ang kakaibang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang ina. Ma, bakit po? Tanong ni John. Ang kanyang boses ay mas malambing kaysa sa karaniwan. May emergency daw sa Veritas. Anak, kailangan ko nang pumasok ngayon. Pasensya ka na, hindi tayo makakakain ng sabay. Nakita ni John, ang pagod sa mga mata ng kanyang ina. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng responsibilidad. Ang mga salita ni Manang Celia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Kahit hindi niya narinig ng buo, naramdaman niya ang pait nito. May nagsasabi sa kanyang isip na may mas malalim na dahilan ang pagtawag kay Aling Elena. Ma, samahan ko na po kayo, sabi ni John. Tumayo mula sa kanyang silya. Ang kanyang laptop ay mahigpit na hawak. Naku, anak, huwag na. Gabi na. Masisira lang ang tulog mo. Okay lang po, ma. Gusto ko po kayong samahan. Saka, gusto ko rin pong makita ang Veritas. Ang huling bahagi ay totoo. Ang Veritas Solutions ay isang pader ng glass at bakal, isang mundo na malayo sa kanyang munting baryo. Ito ay isang lugar kung saan ang teknolohiya ay nabubuhay at ang kanyang kuryosidad ay hindi mapitigilan. Sa wakas, pumayag si Aling Elena. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala, ngunit sa parehong oras ay natuwa sa pagmamahal ng kanyang anak. Ang paglalakbay mula Tondo patungong Makati ay isang paglalakbay sa dalawang magkaibang Pilipinas. Ang jeepney, na puno ng tao at ingay, ay dumaan sa mga magulong kalsada ng Maynila na nagpapalit sa mga malalapad na abenida ng Makati na puno ng mga skyscraper at mga mamahaling kotse. Si John, na nakaupo sa tabi ng kanyang ina, ay tahimik na nagmamasid sa pagbabago ng tanawin. Ang kanyang laptop, na nakabarot sa isang lumang plastic bag, ay parang isang sagladong relikya na kanyang pinoprotektahan. Nang makarating sila sa Veritas Solutions, ang laki at ganda ng gusali ay nakakagulat. Ang salamin at bakal ay nagliliwanag sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod na nagpapahiwatig ng kapangyarihan at prestihyo. Si Aling Elena ay agad na pumasok sa mga service entrance, habang si John ay naiwan sa malaking lobby na parabang isang maliit na tundok sa gitna ng isang higanteng canvas. Ang lobby ay malawak, malinis, at puno ng malalaking screen na nagpapakita ng mga logo at press releases ng Veritas. Ang hangin ay malamig, na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam kay John na sanay sa mainit at humid na hangin ng Tondo. Umupo siya sa isang sulok sa tabi ng isang malaking halaman na mukhang siki at agad na binuksan ang kanyang laptop.
Hindi niya inilabas ang screen, ngunit ang kanyang mga daliri ay nagsimulang maglaro sa keyboard na parabang naglalakad sa isang pamilyar na landas. Habang naghihintay, narinig ni John, ang mga usapan ng mga taong dumadaan. Mga profesional na nakasuot ng suit at smart casual. Ang kanilang mga mukha ay balot ng pag-aalala. Zero, it's sweet daw yan, Alex. Hindi natin makita ang pinanggalingan, sabi ng isang babae sa kanyang kasama. Ang boses niya ay nanginginig. Quantum encryption. Hindi pa natin nakikita ang ganoong klaseng security protocols sa anumang ransomware attack. Masyadong sopistikado, tugol ng lalaki. Ang pinakamasama ay, may nagsasabi na inside job ito. Kung totoo, yan, paano natin malalaman kung sino ang mapagkakatiwalaan? Ang mga salitang ito ay pumapasok sa tainan ni John. Ang bawat termino ay nagpapalabas ng iba't ibang reaksyon sa kanyang isip. Quantum encryption, zero, the exploit, inside job. Hindi ito mga ordinaryong salita at hindi ito ordinaryong problema. Ang kanyang utak ay nagsimulang magtrabaho na parang isang makina na ginagawa ang lahat ng impormasyon. Nakita niya ang pagkabahala sa mga mukha ng mga taong ito, ang kanilang mga pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Sila ay mga eksperto, mga may-ari ng mga formal na degree at karanasan, ngunit sa harap ng problemang ito, sila ay tila nawawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kanyang utak ay nagsimulang magbuo ng isang larawan, isang palaisipan na mas malaki at mas komplikado kaysa sa anumang algorithm na kanyang nilutas. Mayroong isang bagay na mali, isang bagay na hindi tugma sa mga sinasabi ng mga eksperto. May isang mas malalim-lalim na nakatago sa likod ng digital curtain. Ang kanyang kuryosidad ay nabuhay at kasama nito isang hindi inaasahang pakiramdam ng hamon. Ang alamat sa loob niya ay nagsimulang gumising. Ang pagod ay nakaukit sa mga balikat ni Aling Elena habang nilalampasan niya ang mahabang koridor ng Veritas Solution. Ang tunog ng kanyang mga yabag na may kasamang malambing na ingay ng kanyang mop ay tanging naririnig sa malawak na espasyo. Sa di kalayuan, naroroon ang executive conference room kung saan ang mga ilaw ay nananatiling bukas at ang mga boses ay nagpapahiwatig ng matinding pag-aalala. Ang bawat salita na lumalabas mula sa silid ay parang may bigat na nagpapaalala kay Aling Elena sa kalubhaan ng sitwasyon. Hindi niya lubos na naiintindihan ng zero, the exploit po quantum encryption, ngunit alam niyang malaki ang epekto nito sa kanyang trabaho at mas malaki pa sa mga tao sa paligid niya. Bigla siyang natigilan nang makita si Sean, ang kanyang anak na nakaupo sa isang silang malapit sa pinto ay may kakaibang kinang sa mga mata. Ang kanyang mga daliri na sanay sa paglalaro ng mga letra at numero sa keyboard ng lumang laptop ay ngayon ay pinagdidikit ang mga daliri niya na parabang nagbubuo ng isang malaking ideya. Sa tabi niya, nakakalat ng ilang lumang circuit board na dinala niya mula sa bahay, tila mga kasangkapan para sa isang lihim na misyon. Napansin ni Aling Elena ang pagiging abala ni John. Ang kanyang isip ay tila lumulutang sa isang dimensyon na tanging siya lang ang nakakakita. Sean, anak, bakit tising ka pa? Pulong ni Aling Elena, nilapitan ng anak. Ma, narinig ko po sila. Sagot ni John. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng diin. Hindi lang po ito ransomware. May ibang kasi po ng susi. Hindi lang po purely digital. Bago pa man makasagot si Aling Elena, isang matinis na boses
ang pumutol sa kanilang pag-uusa. Aba, anong ginagawa ng batang yan dito sa oras na ganito? Si Manang Celia, ang matanda at palaging masungit na supervisor ng mga janitor, ay nakatayo sa likod nila. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. May hawak siyang isang maliit na tuwalya na kulay aso at ang kanyang mga daliri ay tila nanginginig sa inis. Ang kanyang mukha ay puno ng paghamak na parabang ang presensya ni John. John ay isang insulto sa karangalan ng Veritas. Manang Celia, sumama lang po siya sa akin. Naghihintay po siya, paliwanag ni Aling Elena. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya. Naramdaman niya ang init ng dugo sa kanyang pisngi, ang pamilyar na kurot ng pagiging mababa. Naghihintay. Kailangan ba yan dito? Ano ba ang nalalaman ng batang ito sa trabaho natin? Mukhang abala sa kanyang mga laruan. Pinanliitan ni Manang Celia si John, mula sa kanyang magulo na buhok hanggang sa kanyang lumang sapatos. Nangat na ilawop na ang ninbet ni may kahekshi. Baka nga masira pa ang gamit natin sa kakalaro niya. May alam ba yan sa mga server at codes na uusapan sa loob? Ang mga salita ni Manang Celia ay tumagos kay John. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pinto ng conference room. Hindi niya pinansin ang pambabastos. Ang kanyang isip ay abala sa isang mas malaking problema. Ngunit para kay Aling Elena, bawat salita ay isang latigo. Ang kanyang anak ay pinabababa at wala siyang magawa, kundi ang yumuko. Ito ang pamilyar na takot ng mga mahihirap sa harap ng mga may kapangyarihan. Ang ilang mga profesional na lumabas mula sa silid ay napansin ang maliit na pagtatalo. Tumingin sila kay John. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka, ngunit agad ding bumalik sa kanilang mga sariling problema. Ang isang bata na nakaupo sa sahig ng may lumang laptop ay hindi akma sa kanilang mataas na sirkulo ng mga problemang pang-teknolohiya. Para sa kanila, si John ay isang abala lamang, isang batang may malaking pag-iisip, ngunit walang kaalaman sa totoong mundo. Excuse me, mayroon po akong nalalaman tungkol sa mga kodels na yan, sabi ni John. Ang kanyang boses ay nagulat maging si Aling Elena. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang payat na katawan ay tila lumalaki sa kanyang determinasyon. Ang signature ng ransomware ay hindi regular. Mayroong isang pattern na hindi tugma sa karaniwang quantum encryption. Para itong pinaghalong. Ang isang lalaking may glasses na tila ang head of it ay tumawa ng mahina. Nako, bata. Maglaro ka na lang diyan. Ito ay seryosong problema. Hindi ito laro sa computer. Pero sir, may nakita po ako sa... Hindi mo naiintindihan, bata. Ang mga problemang ito ay para sa mga eksperto. Mga may degree, may karanasan. Hindi para sa mga bata. Ang mga salita ng profesional ay hindi masama, ngunit ang tono ay may halong pagbaba. Naramdaman ni John ang kurot ng pagkabigo. Lagi siyang pinabababa dahil sa kanyang edad, sa kanyang pinanggalingan. Ngunit ang kanyang isip ay gumagana ng mas mabilis kaysa sa anumang server sa Veritas. Nakita niya ang pagkakamali sa kanilang pag-iisip, ang kanilang pagiging limitado sa mga nakasanaan. Ito ang kanilang kahinaan, ang kanilang kawalan ng kakayahang tingnan ng problema mula sa ibang anggulo. Sa loob ng executive conference room, ang atmosfera ay kasing bigat ng tingga. Ang countdown timer ay patuloy na bumababa, na parang bawat segundo ay nagiging kutsilyo na humihiwa sa pag-asa. 0,
1:20. 5 oras na lang. Si Marco Reyes, ang kanyang blazer ay naka-unbutton at ang kanyang kurbata ay nakaluwag, ay lakad sa silid. Ang kanyang mga kamal ay nakadikit sa kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay balot ng pagod at matinding pagkabigo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa pulang screen na parabang umaasa na mawawala ito sa bawat pagtingin. Ang kanyang pinakamahusay na mga engineer at cybersecurity experts ay nakaupo sa paligid ng mesa. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagpapahiwatig ng pagkapit sa huling patak ng pag-asa. Wala po talaga. Sir Marco, sabi ni Alex, ang head of cybersecurity. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. Sinubukan na namin lahat ng protocol, lahat ng countermeasures. Ang encryption ay masyadong malalim, masyadong bagong class. Para itong isang pader na hindi natin kayang sirain. Kailangan natin ng himala. Sir, dugtong ng isa pang engineer, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. O isang henyo na hindi natin kilala. Himala. Genius. Ang mga salitang ito ay umalingaw sa isip ni Marco. Narinig niya ang kanilang mga reklamo, ang kanilang mga pagsuko, ang kanyang kumpanya, ang kanyang pangarap. Ang kanyang ambisyon ay nasa bingit ng pagguho. Ang Project Atlaya, ang pag-asa ng bansa, ay malapit ng maging isang nakakapanlumong kabiguan. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, isang maliit na detalye ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa labas ng pinto, isang boses ang narinig niya, isang boses ng isang bata. Hindi karaniwan na may batang naririto sa gabi, lalo na sa gitna ng isang krisis. Narinig niya ang mga salitang, hindi lang po ito ransomware. May ibang klase po ng susi. Hindi lang po purely digital. At ang boses, ang isang profesional na nagmamaliit sa bata. Ang kanyang mata ay sumilay sa pintuan. Sino ang batang iyon? Bakit niya sinasabi ang mga salitang iyan? Ito ba ay pag-asa o isang huling pagsubok lamang ng kanyang pagiging desperado? Lumabas si Marco mula sa silid. Ang kanyang mga yapak ay mabilis at determinado. Nakita niya si Aling Elena, ang kanyang janitress, na may nakayukong mukha, at ang kanyang anak, si John, na nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kung saan. Sa tabi ni John, nakita ni Marco ang lumang laptop at ang ilang circuit board. Ang mga salita ng bata ay umalingaw muli sa kanyang isip. Hindi lang ito random na mga salita. May lali, may katalinuhan. Sino ang batang ito? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay kalmadong ngunit may kapangyarihan. Sir Marco, ito po ang anak ko. Si John, sagot ni Aling Elena, ang kanyang mukha ay nagulat. Hindi niya inaasahan na lalabas si Marco. Siya ba ang nagsabi na may ibang klase ng susi? Opo, sir. Pero, hayaan niyo siyang magsalita. Tumingin si Marco kay John, ang kanyang mga mata, sa kabila ng pagiging bata, ay may kakaibang kinang. Ito ay ang kinang, ang isang henyo, ng isang tao na nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Bata, anong sinasabi mo tungkol sa susi? Tanong ni Marco, lumuhod sa harap ni John, na parabang nakikipag-usap sa isang kapantay. Ang kanyang kilos ay nakakagulat sa lahat ng nakarinig. Si Manang Celia ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa gulat. Ang mga profesional na nagmamaliit kay John
John kanina, ay ngayon, ay nakatayo sa likod ni Marco. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagpapahiwatig ng pagtataka at kaba. John, sa kabila ng kanyang pagiging tahimik, ay hindi nagpapakita ng takot. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Marco na parabang sinusuri ang bawat galaw ng kanyang bagong kausap. Pinuksan niya ang kanyang laptop. Ang screen ay nagliliwanag ng isang serye ng mga code na hindi maiintindihan ng karaniwang tao. Sir, ang ransomware po ay gumagamit ng hybrid encryption. Simula ni John, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Mayroong public key na nakikita natin, pero mayroon ding hidden key na nakatago sa loob. Hindi ito poorly algorithmic. Ang hidden key po ay nakabase sa isang non-technical element, parang isang rhythm o isang pattern na hindi nabubuo ng random number generator. Ang mga profesional sa likod ni Marco ay nagkatinginan. Ang mga salita ni John ay hindi lamang simpleng hula. Ang kanyang pagsusuri ay nagpapahiwatig ng isang malalim na pag-unawa sa cybersecurity, isang bagay na hindi nila inaasahan mula sa isang 15 taong gulang. Isang non-technical element. Tanong ni Marco, ang kanyang kilay ay nakataas sa pagtataka. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig sabihin po, sir, ang encryption ay hindi lang puro code. Mayroong isang elementong emosyonal o personal na nakakabit sa susi. Para itong isang pinto na may kombinasyon. Pero ang kombinasyon ay hindi numero, kundi isang awit o isang alaala. Paliwanag ni John, ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa keyboard. At ang paraan ng pagkakabuo ng system, sir, ay hindi lang para lakang data. Ito ay idinisenyo para magtakip ng isang mas malaking ebidensya. Mayroong isang backdoor na nakatago sa loob na ginagamit para makontrol ang sitwasyon mula sa loob. Hindi ito random attack, sir. Ito ay inside job. Ang huling mga salita ni John ay nagdulot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang inside job ay isang salita na naririnig na nila kanina. Ngunit ang paraan ng pagsasabi ni John ay may ibang dating. Ang kanyang tiwala, ang kanyang pagsusuri, ay nagpapahiwatig ng isang katotohanan na hindi nila kayang baliwalain. Naramdaman ni Marco ang kaba sa kanyang dibdib. Ang bata ay may punto. Ang kanilang mga experts ay nakatuon sa purely technical solutions, ngulit si John ay tinitingnan ng problema sa ibang anggulo, ang anggulo ng tao. Ang mga mata ni Marco ay sumilay sa countdown timer, 0 or sititsyan sa 5 oras na lang. Ang Veritas, ang Project Itlaya, ang kanyang reputasyon, ang kinabukasan ng milyong Pilipino ay nakasalalay sa isang desisyon. Isang desisyon na kasing sugal ng buhay mismo. John, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang utos. Kung mabuksan mo ang sistan, kung mailigtas mo ang Project Itlaya, bibigyan kita ng 100,000 milyong piso. Ang mga salita ay humalingaw-ngaw sa buong koridor. 100 milyong piso. Isang halaga na kasing laki ng bundok. Ang mga mata ni Aling Elena ay lumaki sa gulat. Hindi niya kailanman naisip na makakakita siya ng ganoong kalaking halaga sa buong buhay niya. Ito ay higit pa sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ito ay sapat na para baguhin ang kanilang buhay, ang kanilang henerasyon. Ngunit ang gulat ni Aling Elena ay agad na napalitan ng takot. Ang kanyang anak, 15 taong gulang, ay pinapasok sa isang sitwasyon na puno ng panganib.
Sir Marco, hindi po. Bata pa po ang anak ko. Baka may mangyaring masama sa kanya, sabi ni Aling Elena. Lumuhod sa harap ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Aling Elena, ito ang huling asa namin, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Kung hindi natin ito gagawin, mawawala ang lahat. At alam kong may kakayahan ang anak mo. Tumingin si Aling Elena sa kanyang anak. Ang mga mata ni Sean, ay hindi nagpapakita ng takot. Sa halip, mayroon itong determinasyon, isang apoy na hindi niya kailanman nakita. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas na parabang naghahanda siyang sumakay sa isang misyon. Ito ay ang alamat na nasa loob niya. Ang henyo na matagal nang nakakulong sa likod ng lumang laptop. Hindi ito laro. Ito ay isang hamon, isang pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili, hindi lang sa sarili niya, kundi sa mga taong nagmamaliit sa kanya. Ma, sabi ni John, ang kanyang boses, ay kalmado. Kailangan ko po itong gawin. Sa mga mata ni Aling Elena, nakita niya ang isang hinaharap na hindi niya kailanman pinangarap. Ang kanyang anak, ang kanyang yun, ay hindi na ang tahimik at palaging nakayukong bata. Siya ay lumalabas mula sa anino, handa na harapin ang isang mundo na matagal nang hindi nagbibigay sa kanya ng pagkakataon. Sa huli, pumayag si Aling Elena. Ang kanyang puso ay puno ng takot at pag-asa. Pantayan mo ang sarili mo, anak. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang anak. Ang control room ng Veritas Solutions ay isang mundo ng kumikinang na screen, kumikislap na ilaw, at ang patuloy na tunog ng mga server na gumagana. Dito, ang advanced na teknolohiya ay nabubuhay. Ngayon, ang gitna ng mundong ito ay isang 15 taong gulang na bata na may lumang laptop. Si John ay ilagay sa gitna ng silid sa harap ng isang seri ng malalaking monitor. Sa tabi niya, naroroon ang mga pinakamahusay na cybersecurity experts ng Veritas. Ang kanilang mga ekspresyon ay along pagdududa at kuryosidad. Ang ilan ay nagbulungan pa rin. Ano ba ang kayang gawin ng batang ito? Akalalo lang lumala ang sitwasyon. Ngunit si John ay hindi nakinig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang maglaro sa keyboard. Sa loob lamang ng ilang minuto, inilunsad niya ang kanyang sariling operating system, isang customized na version na puno ng mga mag na tool at scripts. Ang bilis at presisyon ng kanyang mga galaw ay nakakagulat. Ang kanyang laptop, na tila isang relic sa harap ng modulong kagamitan ng Veritas, ay nagiging isang extension ng kanyang isip. Sir Alex, i-redirect po natin ang data stream sa port. Kailangan ko po ng direktang access sa network core. Utos ni John, ang kanyang boses ay kalmado at may autoridad. Si Alex, ang head of cybersecurity, ay nagulat. Ang port di isang bihirang ginagamit na port para sa direktang koneksyon sa core na mayroong mataas na panganib. Ngunit sa pagtingin sa bilis at kumpiyansa ni John, wala siyang magawa kundi sumunod. Gawin niyo ang sinabi niya. Ang mga eksperto ay nagsimulang gumalaw. Ang kanilang mga daliri ay naglalaro sa kanilang sariling keyboard. Habang nakikita nila ang mga command ni John na lumalabas sa screen, ang kanilang pagdududa ay unting napalitan ng paghanga. Ang bawat command may tumpak, bawat hakbang ay may layunin. Para siyang isang maestro na nagko-conduct ng isang symphony ng code.
Nakuha ko na po ang signature ng attacker, sabi ni John. John, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Isang bagong window ang lumabas sa kanyang screen na nagpapakita ng isang seri ng mga komplikadong code at isang pangalan, ang Anino. Ang Anino. Pulong ni Alex. Ang notorious na hacker mula sa Eastern Europe. Ang ghost hacker na may reputasyon sa pagwasak ng mga sistema ng gobyerno. Opo, sir. Siya po ang hired gun. Siya po ang inupahan para burahin ang lahat ng bakas at gumawa ng smokescreen. Ang kanyang specialty ay pagtakip sa mga tunay na layunin ng pag-atake. Paliwanag ni John, ang kanyang mukha ay seryoso, na parabang nakikipag-usap siya sa isang direktang kalaban. Ang pagtukoy kay ang Anino ay nagdulot ng kaba sa silid. Kung ang kalaban ay kasing galing ni ang Anino, ang kanilang sitwasyon ay mas malala kaysa sa kanilang inakala. Ngunit ang pagtukoy ni John sa hacker, ay nagpatunay sa kanyang kakayahan. Habang nagpapatuloy si John sa kanyang pagtatrabaho, ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa keyboard ng may bilis na hindi nakikita ng mata. Ang kanyang isip ay parang isang radar na sumusuri sa bawat linya ng code, bawat byte ng data. At doon sa gitna ng kaguluhan ng mga encrypted files, nakita niya ang isang bagay na hindi akma. Isang layer ng encryption na tila walang kabuluhan. May nakita po akong isang kakaibang layer ng encryption, sabi ni John. Ang kanyang boses ay may halong pagtataka. Hindi ko ito nagdadagdag ng anumang security. Sa halip, para itong isang bato sa loob ng system. Isang bagay na hindi kailangan, pero nandoon. Isang bato? Tanong ni Marco. Opo, sir. Para itong isang trap o isang control mechanism. Hindi ito idinisenyo para protektahan, kundi para magbigay ng access sa isang tiyak na oras o upang itago ang isang tiyak na impormasyon. At ang paraan ng pagkakabuo nito, sir, ay nagpapahiwatig ng isang tao na may malalim na kaalaman sa sistan, ngunit may ibang layunin. Ang mga mata ni John ay sumilay sa isang pangalan na lumabas sa isang hindi gaanong nakatagong loob, Daniel Cruz. Si Daniel Cruz. Ang Chief Technology Officer ng Veritas Solutions. Ang matalik na kaibigan at kasamahan ni Marco sa pagtatag ng kumpanya. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ni Marco ng kanyang buhay, ang kanyang pangarap. Sa isa pang sulok ng control room, si Daniel Cruz ay nakaupo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen. Ngunit ang kanyang mga galaw ay hindi kalmado. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na naglalaro sa kanyang buhok, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sa tuwing nagtatanong si John tungkol sa control mechanism o inside job, si Daniel ay nagiging mas balisa. Baka naman, John, isang malingkod lang yan. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay tila napipilitan. Minsan nagkakaroon ng mga renansang mga lumang kodes. Kailangan natin tingnan ang mga traditional solutions. Baka mas maganda kung i-cut na lang natin ang losses. Ang data ay pwedeng i-recover, pero ang integridad ng sistemang importante. Ang kanyang mga salita ay tila nagtatago ng isang bagay. Cut losses? Tanong ni Marco, tumingin kay Daniel. Hindi natin pwedeng i-cut ang losses. Ang Project Laya ay ang pundasyon ng ating kumpanya. Ang pag-aalala ni Daniel ay hindi lamang dahil sa sitwasyon. Mayroong isang bagay na mas malalim. Ang kanyang mga suggestion na traditional solutions ay tila nagpapahiwatig ng isang pagtatangka na ilayo ang atensyon ni John,
sa kakaibang layer ng encryption na kanyang natuklasan. Naramdaman ni Xion ang lamig sa kanyang dibdib. Ang kanyang utak ay nagsimulang magkabit, kabit ng mga piraso ng pus. Ang illogical encryption, ang control mechanism, at ang kakaibang aalala ni Daniel Cruz. Isang malaking larawan ang nabubuo, isang larawan ng pagtataksil na hindi niya kailanman naisip na posible. Ang anino ay isang distraction. Ang tunay na kaaway ay nasa loob. At ang pangalan niya ay Daniel Cruz. Ang laro ay hindi lamang isang labanan ng code. Ito ay isang labanan ng tiwala, ng pagkakaibigan, at ng pagtataksil. At si John, ang batang mula sa Tondo, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang panganib ay hindi lamang sa data ng milyong Pilipino, kundi pati na rin sa katotohanan na matagal nang nakatago sa likod ng kinang at presihiyo ng Veritas Solutions. Ang kontrolo ng Veritas Solutions ay naging isang digital na larangan ng ligmaan. Ang bawat monitor ay isang bintana sa labanang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Si John, na nakaupo sa kanyang lumang laptop, ay nasa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa keyboard. Ang bawat pindot ay isang suntok, isang parin. Sa kabilang dulo ng cyberspace, naroroon si ang Anino, ang ghost hacker mula sa Eastern Europe, isang maestro ng digital deception at destruction. Hindi ito simpleng atake ng ransomware. Ito ay isang paligsahan ng talino, ng strategiya, at ng hindi inaasahang pagkamalikhain. Ang malaking holographic screen sa harap nila ay nagpapakita ng isang mapa ng network na sumisikat sa iba't ibang kulay. Sa simula, puro pula ang kulay na nagpapahiwatig ng pagkalat ng pinsala. Ngunit sa bawat kaman ni John, mayroon itong mga bagong linya ng berde na lumalabas na parabang naglalatag ng isang digital na bakod. Ang Anino, gumagamit siya ng polymorphic code na patuloy na nagbabago ng signature. Paliwanag ni John, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa screen. Ang kanyang utak ay gumagana ng milya sa unahan ng sinuman sa silid. Naglalatag siya ng mga honeypot, mga peking data, packets para iligaw tayo. Parang isang Ngunit si John ay hindi nagpatinag. Lumaki siya sa ng pondo ang mga makipot na eskinita, ang mga palihim na daanan, ang mga sulok na hindi makikita ng iba. Ang kanyang karanasan sa narigit sa magulo at mapanlinlang na kapaligiran ng baryo ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang instinct sa digital world. Ang kanyang mga magnetos na binuo mula sa mga ginupit na circuit board at mga piraso ng code na kanya mismong isinulat ay hindi ganoon sophisticado sa panlabas, ngunit ito ay epektibo. Gumagamit siya ng mga backdoor sa network na hindi pa naididokumento, mga luma, at nakatagong channels na inakala ni ang Anino na walang pakinabang. Hindi niya inaasahan na may makakakita sa mga basura niya. Bulong ni John sa sarili, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na katik. Mayroong isang tiyak na lawful sa pagkakabuo ng backdoor ng ang Anino, isang maliit na glitch sa algorithm na idinisenyo upang baliktarin ang proseso ng pagbabago ng kode. Isang exploit na nabuo mula sa isang error sa programming. Ito ay hindi isang bug sa karaniwang kahulugan, kundi isang sadyang pagkakamali na nagbibigay ng kontrol sa isang taong may sapat na talino para makita ito. Papasok tayo sa butas ng karayom na yon, Sir, sabi ni John. Tumingin kay Marco. Ang mga eksperto ng Veritas ay tahimik na nagmamasid, ang kanilang mga bibig
ay bahagyang nakabukas sa paghanga. Sa una, pinagdudahan nila ang batang ito, ngunit ngayon, sila ay tila mga estudyanteng nakikinig sa isang propesor. Si Alex, ang head of cybersecurity, ay nakikita ang mga pangalan ng mga lumang protocol na ginagamit ni John. Mga protocol na inakala nilang lipas na. Paano niya nalaman ang mga yon? Bulong ni Alex sa kanyang katabi. Ang mga yon ay hindi na ginagamit sa halos 10 taon. Sa loob ng isip ni John, hindi lamang ito isang labanan ng kod. Ito ay isang sayaw. Bawat galaw ni ang anino ay sinasalubong ng isang kabilang galaw. Ang hacker ay nagtangkang magtanim ng isang botnet sa system na naglalayong magpadala ng peking impormasyon sa publiko. Ngunit mabilis na nakita ni John nang masyado siyang obvious, sir. Ang mga conspiracy theories na nasa code ay madaling makita. Para siyang nagtatangkang lokohin ng mga Pilipino sa pamamagitan ng takot, sabi ni John, ito ang kanyang instinct sa tao. Ang kanyang kakayahang basahin ang intensyon ng kalaban, hindi lamang ang code. Sa gitna ng pag-atake, habang exploit si John ng isang bagong vulnerability. Isang hindi inaasahang datos ang lumabas sa kanyang screen. Ito ay hindi isang error, kundi isang sadyang nakatagong log file. Hindi ito dapat naroroon. Ito ay isang ghost file na inakala ni ang anino na nabura na. Ngunit sa kanyang paghuhukay sa malalim na sistema, natuklasan ni John ang isang serye ng mga timestamp at isang username na patuloy na lumalabas sa mga deleted activities na ito. Daniel Close. Ang pangalan ay tumama kay John, na parang kidlat. Ang Chief Technology Officer ng Veritas. Ang matalit na kaibigan at kasosyo ni Marco Reyes. Ang taong nasa tabi nila, nagpapayo, nagtuturo. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ni Marco ng kanyang buhay. Ang kanyang mga daliri ay biglang natigilan. Ang screen ay kumitislap sa kanyang harap, ngunit ang kanyang isip ay lumipad sa iba't ibang direksyon. Ang illogical, impression, ang control mechanism, ang pag-aalala ni Daniel kanina. Lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit. Ito ang hybrid method na kanyang hinala, isang kombinasyon ng technical at hindi technical na elemento na may backdoor na sadyang idinisenyo para sa isang tao lamang. Ang non-technical element ay isang paraan para kontrolin ang sitwasyon. Isang paraan para masiguro na tanging siya lamang ang may kapangyarihan. Ang anino ay isang distracting factor lamang. Ang tunay na utak sa likod ng lahat ng ito ay si Daniel Cruz. Ang motibo, ambisyon, ang pakiramdam na hindi siya pinapahalagahan, na laging nasa ilalim ng anino ni Marco. Ang pagnanais na agawin ang control sa Veritas Solutions. Ang krisis na ito ay isang pagkakataon para sa kanya upang iligtas ang kumpanya na maging bayani. At sa proseso, ang galin si Marco. Ang mga mata ni John ay sumilay kay Daniel na nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay pawisan, ang kanyang mga kamay ay patuloy na naglalaro sa kanyang buhok. Ang kanyang mga pagtatangka na ilayo, ang atensyon ni John kanina rin ngayon ay may bagong kahulugan. Ang illogical, impression ay ang kanyang pirma, ang kanyang paraan ng paggawa ng kanyang marka, isang kontrol na nakatago sa plain sight. Sir Marco, sabi ni John, ang kanyang boses ay tila bumaba ng ilang antas, puno ng kabigatan. May nahanap po akong ebidensya ng pagtataksil. Lumingon si Marco, ang kanyang mukha
ay balot ng pag-aalala. Ano ang ibig mong sabihin, John? Ang control may Chinese ng patang backdoor na nakita ko, sir, ay hindi gawa ni ang anino. Ito ay idinisenyo ng isang tao na may malalim na kaalaman sa internal system ng Veritas. At ang mga log file na ito, sir, John ay nag-copy ng ilang commands at ang kanyang screen ay nagpakita ng isang seri ng mga file na lumabas. Ang mga pangalan ng file ay puno ng mga petsa, oras, at isang paulit na usod namin. Close. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Ang mga mata ng lahat ay lumipat kay Daniel Cruz. Si Daniel, na noon ay maputla, ay biglang namula sa galit. Tumayo siya, ang kanyang upuan ay bumagsak sa likod. Ano ang sinasabi mo, bata? Nagkakamali ka. Hindi ako. Niloloko ka lang ng hacker. Na yan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Ito ay isa lamang maling data. Ang anino, ang may gawa niyan. Nanggugulo lang siya. Hindi po. Sir Daniel, sabi ni John. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Ang anino ay may sariling signature. Ang mga file na ito ay may ibang signature. Isang signature na tugma sa illogical encryption na nakita ko. Isang signature na hindi galing sa labas, kundi galing sa loob. John ay nagpatuloy na parabang isang usig na nagtatanghal ng kanyang kaso. Ang control mechanism na ito, Sir Daniel, ay isang paraan para kontrolin ang access sa data, hindi para protektahan ito. Ginawa mo po ito para sa sarili ninyong paggamit. Ang Project Laya ay idinisenyo mo po upang maging isang sandata, hindi isang serbisyo. At ang hybrid encryption ay iyong nilikha para itago ang iyong tunay na layunin na agawin ang kontrol sa Veritas at gamitin ang Project Laya para sa sarili mong ambisyon. Ang bawat salita ni John ay tumama kay Daniel na parang martilyo. Si Marco, na nakikinig sa bawat detalye, ay unting lumabo ang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagkalisa. Hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan ay nagtaksil sa kanya. Hindi ko ginawa yan, sigaw ni Daniel. Ngunit ang kanyang boses ay nagsimulang gumuho. Ang kanyang mga mata ay gumala sa silid. Naghahanap ng suporta, ngunit wala siyang makita. Lahat ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at galit. Ang paraan ko ng pagkakabuo ng backdoor na ito, Sir Daniel, ay may isang tiyak na flaw. Isang flaw na nagpapahiwatig ng paggamit ng mga internal development tools na tanging ang stool lamang ang may access. Sino pa po ang makakaalam kung paano i-disrupt ang Project Laya mula sa loob? At kung paano i-cloak ang mga bakas? John ay tumingin ng direkta kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Kung hindi po kayo ang may gawa, Sir Daniel, paano niyo po malalaman ang lahat ng detaling ito? Ang tanong na iyon ay tumama kay Daniel na parang padel. Ang kanyang mga balikat ay unting bumaba. Ang kanyang mukha na noon ay puno ng galit ay ngayon at puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbasa. Sa huli, siya ay bumagsak sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha at nagsimulang umamin. Ang bawat salita ay isang bulong, isang pag-amin ng kanyang ambisyon, ng kanyang inggit kay Marco,
at ng kanyang pagnanais na maging sa tuktok. Ako ang may gawa, bulong ni Daniel, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Gusto kong patunayan na mas magaling ako kaysa sayo, Marco. Lagi mo lang akong kinakawawa. Ako ang lumikha ng Veritas kasama mo, pero lagi ka lang ang sikat. Ang mga salita ni Daniel ay tumago sa puso ni Marco. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang kanyang kasosyo, ay nagtaksil sa kanya dahil sa inggit. Ang sakit ay mas matindi kaysa sa anumang pinsala sa Project Playa. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na tinig ang nagsalita. Sir Marco, mayroon ba po akong nahanap? Si John Sean ay nag-copy muli at isang seri ng mga internal communication logs ang lumabas sa screen. Ang mga logs na ito ay nagpapakita ng maliliit na transaksyon, maliliit na hiling para sa impormasyon tungkol sa Project Playa na ipinadala sa labas. At ang kasernal na nauugnay sa mga transaksyong ito ay Manang Celia. Si Manang Celia, na noon ay nakatayo sa isang sulok, nakikinig sa lahat ng nangyayari, ay biglang namutla. Ang kanyang maliit na halaga ng suhol, maliliit na halaga na ginamit para bumili ng kakanin o gamot, ay ngayon ay lumabas. Hindi siya direktang kasangkot sa pag-atake. Ngunit siya ay naging kasangkapan sa paglabas ng impormasyon. Ang kanyang inggit at pagkagalit kay Aling Elena ay nagtulak sa kanya na gawin ang mga bagay na iyon. Ang kanyang pambabastos kay Sean ay isang paraan din upang itago ang kanyang sariling pagkakasala. Ang buong silid ay napuno ng ingay ng pagkamuhi at pagkadismaya. Ang pagtataksil ay lumalabas mula sa lahat ng sulok. Ang oras ay patuloy na lumulubog. Ang bawat segundo ay parang isang patak ng dugo sa isang sugat. Saro, peryuntito na. 15 segundo na lang. Ang pang-anino ay natalo na. Ang mga backdoor ni Daniel ay natuklasan na. Ngunit ang huling layer ng seguridad na dinisenyo ni Daniel ay nanatiling matatag. Isang pader na hindi masira. Ito ang core lock, Sir Marco, paliwanag ni John. Ang kanyang boses ay tila may halong pagod, ngunit determinasyon. Hindi ito purely algorithm. Ito ay isang uri ng emotional lock. Ang susi ay hindi numero, kundi isang ritmo, isang melodya na may koneksyon sa kanya, sa inyo. Si Marco, na noon ay nakatayo sa harap ni Daniel. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Ay biglang nag-isip. Ang isang melodya. Isang ritmo. Ang kanyang mga mata ay sumilay kay Daniel, na ngayon ay tahimik na nakaupo. Ang kanyang mukha ay nakatakip sa kanyang mga kamay. Isang awit. Bulong ni Marco. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga araw ng kanilang pagkabata. Sa mga unang taon ng Veritas, nang sila ay mga estudyante pa lamang, puno ng pangarap at pag-asa. Naalala niya ang kanilang munting opisina, ang kanilang mga pag-uusap hanggang madaling araw, ang mga pangarap na kanilang binuo. Naalala niya ang isang awit. Isang kundiman. Ang awit ng pangarap. Ang awit na palaging kinakanta ng nanay ni Daniel, isang awit na sumisimbolo sa kanilang mga pangarap, sa kanilang pagkakaibigan. Isang awit na nagbigay sa kanila ng lakas sa gitna ng pagsubok. Isang awit na naging kanilang andan. Pawit ng pangarap, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagkaalala. Ang awit ng pangarap. Ang awit na kinakanta ng nanay mo, Daniel. Naalala mo
ba? Inangat ni Daniel ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang alaala ng kanyang ina, ng kanilang pagkakaibigan, ay bumalik sa kanya. Ang awit na yon ay hindi lamang isang kanta. Ito ay isang simbolo ng kanilang pagkabata, ng kanilang mga pangarap. Si John, na nakikinig sa pag-uusap, ay nagsimulang mag-kapin muli. Ang kanyang utak ay nagtatabaho ng mabilis, nagkukonekta sa mga emosyon, sa mga alaala, sa mga ritmo. Ang illogical ng traction ay ngayon ay nagkaroon ng kahulugan. Ito ay isang tribute ni Daniel sa kanilang nakaraan, isang paraan upang itago ang susi sa isang lugar na tanging sila lamang ang makakahanap. Ito ay hindi lamang isang teknikal na problema. Ito ay isang emosyonal na problema. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang gumalaw, hindi lamang sa keyboard, kundi sa kanyang isip. Narinig niya ang ritmo ng awit, ang bawat nota, ang bawat salita. Ang kanyang utak ay nagsimulang i-translate ang ritmo sa isang sari ng mga binary codes, sa isang sari ng mga commands. 0, 0, 5, 0, 5 segundo. Ang silid ay tahimik. Lahat ay nakatingin kay John. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Si Aling Elena, na nakatayo sa likod ni John. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. 0, 0, 4, 0. John ay nagkari ng huling seri ng commands, ang kanyang mga daliri ay tila lumilipad sa keyboard, ang bawat pindot ay perpetong naisabay sa ritmo ng awit ng pangarap. 0, 0, 3, 0. Ang mga ilaw sa screen ay nag-umpisa ng kumikislap. Mula sa matinding pula, nagsimula itong magbago. 0, 0, 2, 0. Ang pulang kulay ay unting nawawala, pinapalitan ng isang kulay na berde. 0, 0, 1, 0. Isang huling pindot. Isang huling paghinya. 0, 0, 0, 0. Nawala ang countdown timer. Ang malaking screen ay nagliliwanag ng isang matingkad na berde at ang isang malaking checkmark ay lumabas kasama ang mensahe, Project Klaya, online. Sustain, restored. Nata, secured. Isang malakas na hiyawan ng kagalakan at kaluwagan ang pumuno sa control room. Ang mga eksperto ay nagsimulang magpalakpakan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan. Yumakap sila sa isa't isa, ang kanilang mga puso ay puno ng pasasap. Ngunit si John, ang bayani ng gabi, ay nakaramdam ng biglaang pagod. Ang lahat, ang enerhiya, ang lahat ng pagtutok, ang lahat ng pressure ay biglang nawala. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang pumikit. Pumagsak siya sa kanyang upuan. Ang kanyang ulo ay tumungo. Si Aling Elena, na noon ay nakatayo sa tabi niya, ay mabilis na yumakap sa kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak. John, anak ko, naligtas mo tayo, bulong niya. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang tisngi. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ang kanyang anak, ang kanyang John, ay hindi lamang isang henyo. Siya ay isang bayani, si Marco Reyes, na noon ay nakatayo sa harap ni Daniel, ay lumapit kay John. Ang kanyang mukha ay puno ng pasasalamat at paghanga. Salamat,
John, naligtas mo kami. Naligtas mo ang Project Laya. Naligtas mo ang Veritas. Ang mga mata ni Sean ay dahang bumukas. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina, ang mukha ni Marco, at ang mga mukha ng mga eksperto na ngayon ay puno ng paggalang. Hindi siya isang bata mula sa tondo lamang. Siya ay si Alamat. Ang alamat na nagligtas sa bansa. Ang control room ng Veritas Solutions ay naging isang digital na larangan ng digmaan. Ang bawat monitor ay isang bintana sa laban ng hindi nakikita ng ordinaryong mata. Si John, na nakaupo sa kanyang lumang laptop, ay nasa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa keyboard. Ang bawat pindot ay isang sundok, isang paring. Sa kabilang dulo ng cyberspace, naroroon si ang Anino, ang ghost hacker mula sa Eastern Europe, isang maestro ng digital deception at destruction. Hindi ito simpleng atake ng ransomware. Ito ay isang paligsahan ng talino, ang strategiya, at ng hindi inaasahang pagkamalikhain. Ang malaking holographic screen sa harap nila ay nagpapakita ng isang mapa ng network na sumisikat sa iba't ibang kulay. Sa simula, puro pula ang kulay na nagpapahiwatig ng pagkalat ng pinsala. Ngunit sa bawat command ni Sean, mayroon itong mga bagong linya ng bride na lumalabas na parabang naglalatan ng isang digital na bakod. Ang Anino, gumagamit siya ng polymorphic code na patuloy na nagbabago ng signature. Paiwanag ni John, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa screen, ang kanyang utak ay gumagana ng milya sa unahan ng sinuman sa silid. Naglalatag siya ng mga honeypot, mga peking data packets, para iligaw tayo. Parang isang mas. Ngunit si John ay hindi nagpatinag. Lumaki siya sa mas ng tondo ang mga makipot na eskinita, ang mga palihin ladaanan, ang mga sulok na hindi makikita ng iba. Ang kanyang karanasan sa pag-navigate sa magulo at mapanlinlang na kapaligiran ng baryo ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang instinct sa digital world. Ang kanyang mga self-made na tools na binuo mula sa mga ginubit na circuit board at mga piraso ng code na kanya mismong isinulat, ay hindi ganoon ka-sopistikado sa panlabas, ngunit ito ay epektibo. Gumagamit siya ng mga backdoor sa network na hindi pa naididokumento, mga luma, at nakatagong channels na inakala ni ang Anino na walang pakinabang. Hindi niya inaasahan na may makakakita sa mga basura niya, bulong ni John sa sarili, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagta-kape. Mayroong isang tiyak na lawful sa pagkakabuo ng backdoor ng ang Anino, isang maliit na glitch sa algorithm na idinisenyo upang baliktarin ang proseso ng pagbabago ng code. Isang zero-day exploit na nabuo mula sa isang error sa programming. Ito ay hindi isang bug sa karaniwang kahulugan, kundi isang sadyang pagkakamali na nagbibigay ng kontrol sa isang taong may sapat na talino para makita ito. Papasok tayo sa butas ng karayom na yon, sir, sabi ni Sean, tumingin kay Marco. Ang mga eksperto ng Veritas ay tahimik na nagmamasid. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabukas sa paghanga. Sa una, pinagdudahan nila ang batang ito. Ngunit ngayon, sila ay tila mga estudyanteng nakikinig sa isang profesor. Si Alex, ang head of cybersecurity, ay nakikita ang mga pangalan ng mga lumang protokol na ginagamit ni John. Siya mga protokol na inakala nilang lipas na. Paano niya nalaman ang mga yon? Pulong ni Alex sa kanyang katabi. Ang mga yon ay hindi na ginagamit sa halos 10 taon. Sa loob ng isip ni Sean, hindi lamang ito isang labanan ng kode. Ito ay isang sayaw.
bawat galaw ni ang anino ay sinasalubong ng isang kabilang galaw. Ang hacker ay nagtangkang magtanim ng isang botnet sa system na naglalayong magpadala ng peking impormasyon sa publiko. Ngunit mabilis na nakita ni John, show ng top. Masyado siyang obvious, sir. Ang mga conspiracy theories na nasa code ay madaling makita. Para siyang nagtatangkang lokohin ng mga Pilipino sa pamamagitan ng takot, sabi ni John. Ito ang kanyang instinct sa tao, ang kanyang kakayahang basahin ang intensyon ng kalaban, hindi lamang ang kode. Sa gitna ng pag-atake, habang exploit si John ng isang bagong vulnerability, isang hindi inaasahang datos ang lumabas sa kanyang screen. Ito ay hindi isang error, kundi isang sadyang nakatagong log file. Hindi ito dapat naroroon. Ito ay isang ghost file na inakala ni ang anino na nabura na. Ngunit sa kanyang paghuhukay sa malalim na sistema, natuklasan ni John ng isang serye ng mga timestamp at isang tsunami na patuloy na lumalabas sa mga deleted activities na ito. Daniel Cross. Ang pangalan ay tumama kay John na parang kidlat. Ang Chief Technology Officer ng Veritas, ang matalik na kaibigan at kasosyo ni Marco Reyes, ang taong nasa tabi nila, nagpapayo, nagtuturo. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ni Marco ng kanyang buhay. Ang kanyang mga daliri ay biglang natigilan. Ang screen ay kumikislap sa kanyang harap. Ngunit ang kanyang isip ay lumipad sa iba't ibang direksyon. Ang illogical, unpractical, ang control mechanism, ang pag-aalala ni Daniel kanina. Lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit. Ito ang hybrid method na kanyang hinala, isang kombinasyon ng technical at hindi technical na elemento na may backdoor na sadyang idinisenyo para sa isang tao lamang. Ang non-technical element ay isang paraan para kontrolin ang sitwasyon, isang paraan para masiguro na tanging siya lamang ang may kapangyarihan. Ang anino ay isang distracting factor lamang. Ang tunay na utak sa likod ng lahat ng ito ay si Daniel Cruz. Ang motibo? Ambisyon. Ang pakiramdam na hindi siya pinapahalagahan na laging nasa ilalim ng anino ni Marco. Ang pagnanais na agawin ang control sa Veritas Solutions. Ang krisis na ito ay isang pagkakataon para sa kanya upang iligtas ang kumpanya na maging bayani at sa proseso, anggalin si Marco. Ang mga mata ni John ay sumilay kay Daniel na nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay pawisan, ang kanyang mga kamay ay patuloy na naglalaro sa kanyang buhok. Ang kanyang mga pagtatangka na ilayo, ang atensyon ni John kanina, ay ngayon, ay may bagong kahulugan. Ang illogical encryption ay ang kanyang pirma, ang kanyang paraan ng paggawa ng kanyang marka, isang kontrol na nakatago sa blind side. Sir Marco, sabi ni John, ang kanyang boses ay tila bumaba ng ilang antas, puno ng kabigatan. May nahanap po akong ebidensyang ng pagtataksil. Lumingo si Marco, ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala. Ano ang ibig mong sabihin? John. Ang control mechanism at ang backdoor na nakita ko, sir, ay hindi gawa ni ang anino. Ito ay idinisenyo ng isang tao na may malalim na kaalaman sa internal system ng Veritas. At ang mga log file na ito, sir, John ay nagcopy ng ilang commands at ang kanyang screen ay nagpakita ng isang serye ng mga file na lumabas. Ang mga pangalan ng file ay puno ng mga petsa, oras, at isang paulit-ulit na tsunami. Cross. Ang buong silid
ay nabarot ng katahimikan. Ang mga mata na lahat ay lumipat kay Daniel Cruz. Si Daniel, na noon ay maputla, ay biglang namula sa galit. Tumayo siya. Ang kanyang upuan ay bumagsak sa likod. Ano ang sinasabi mo, bata? Nagkakamali ka. Hindi ako. Niluloko ka lang ng hacker. Na yan, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Ito ay isa lamang maling data. Ang anino ang may gawa niyan. Nanggugulo lang siya. Hindi po, Sir Daniel. Sabi ni John Sion, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Ang anino ay may sariling signature. Ang mga file na ito ay may ibang signature. Isang signature na tugma sa illogical encryption na nakita ko. Isang signature na hindi galing sa labas, kundi galing sa loob. Sion ay nagpatuloy na para bang isang taga. Usig na nagtatanghal ng kanyang kaso. Ang control na Chinese na ito, Sir Daniel, ay isang paraan para kontrolin ang access sa data. Hindi para protektahan ito. Ginawa mo po ito para sa sarili ninyong paggamit. Ang Project Laya ay idinisenyo mo po upang maging isang sandata, hindi isang serbisyo. At ang hybrid encryption ay iyong nilikha para itago ang iyong tunay na layunin na agawin ng kontrol sa litas at gamitin ang Project Laya para sa sarili mong ambisyon. Ang bawat salita ni John Sion ay tumama kay Daniel na parang martilyo. Si Marco, na nakikinig sa bawat detalye, ay unting lumabo ang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagkadismal. Hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan ay nagtaksil sa kanya. Hindi ko ginawa yan, sigaw ni Daniel. Ngunit ang kanyang boses ay nagsimulang gumuho. Ang kanyang mga mata ay gumala sa silid, naghahanap ng suporta. Ngunit wala siyang makita. Lahat ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at galit. Ang paraan po ng pagkakabuo ng backdoor na ito, Sir Daniel, ay may isang tiyak na flaw. Isang flaw na nagpapahiwatig ng paggamit ng mga internal development tools na tanging ang sito lamang ang may access. Sino pa po ang makakaalam kung paano disrupt ang Project Laya mula sa loob at kung paano cloak ang mga bakas? Sion ay tumingin ng direkta kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Kung hindi po kayo ang may gawa, Sir Daniel, paano niyo po malalaman ang lahat ng detalyeng ito? Ang tanong na yon ay tumama kay Daniel na parang padel. Ang kanyang mga balikat ay unting bumaba. Ang kanyang mukha na noon ay puno ng galit, ay ngayon ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang labi ay nanginginig. At ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbasa. Sa huli siya ay bumagsak sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha at nagsimulang umamin. Ang bawat salita ay isang bulong, isang amin ng kanyang ambisyon, ng kanyang inggit kay Marco, at ng kanyang pagnanais na maging sa tuktok. Ako ang may gawa, bulong ni Daniel, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Gusto kong patunayan na mas magaling ako kaysa sayo, Marco. Lagi mo lang akong kinakawawa. Ako ang lumikha ng veritas kasama mo, pero lagi ka lang ang sikat. Ang mga salita ni Daniel ay tumagos sa puso ni Marco. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang kanyang kasosyo, ay nagtaksil sa kanya dahil sa inggit. Ang sakit ay mas matindi kaysa sa anumang pinsala sa Project Laya. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na tinig ang nagsalita. Sir Marco,
mayroon pa po akong nahanap. Si John. John ay nag-create muli at isang serye ng mga internal communication logs ang lumabas sa screen. Ang mga logs na ito ay nagpapakita ng maliliit na transaksyon, maliliit na hiling para sa impormasyon tungkol sa Project Laya na ipinadala sa labas. At ang username na nauugnay sa mga transaksyong ito ay Manang Celia. Si Manang Celia, na noon ay nakatayo sa isang sulok, nakikinig sa lahat ng nangyayari, ay biglang namutla. Ang kanyang maliit na halaga ng suhol maliliit na halaga na ginamit para bumili ng kakanin o gamot ay ngayon ay lumabas. Hindi siya direktang kasangkot sa pag-atake, ngunit siya ay naging kasangkapan sa paglabas ng impormasyon. Ang kanyang indit at pagkagalit kay Aling Elena ay nagtulak sa kanya na gawin ang mga bagay na yon. Ang kanyang pambabastos kay John ay isang paraan din upang itago ang kanyang sariling pagkakasala. Ang buong silid ay napuno ng ingay ng pagkamuhi at pagkadismaya. Ang pagtataksil ay lumalabas mula sa lahat ng sulok. Ang oras ay patuloy na lumulubog. Ang bawat segundo ay parang isang patak ng dugo sa isang sugat. 0, petit, 22. 15 segundo na lang. Ang anino ay natalo na. Ang mga backdoor ni Daniel ay natuklasan na. Ngunit ang huling layer ng seguridad na dinisenyo ni Daniel ay nanatiling matatag. Isang pader na hindi masira. Ito ang core lock, Sir Marco. Paliwanan ni John. John, ang kanyang boses ay tila may halong pagod ngunit determinasyon. Hindi ito Pearly algorithm. Ito ay isang uri ng emotional lock. Ang susi ay hindi numero, kundi isang ritmo. Isang melodya na may koneksyon sa kanya, sa inyo. Si Marco, na noon ay nakatayo sa harap ni Daniel, ang kanyang mukha ay puno ng sakit, ay biglang nag-isip. Ang isang melodya. Isang ritmo. Ang kanyang mga mata ay sumilay kay Daniel, na ngayon ay tahimik na nakaupo. Ang kanyang mukha ay nakatakip sa kanyang mga kamay. Isang awit. Bulong ni Marco. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga araw ng kanilang pagkabata, sa mga unang taon ng Veritas, nang sila ay mga estudyante pa lamang, puno ng pangarap at pag-asa. Naalala niya ang kanilang munting opisina, ang kanilang mga pag-uusap hanggang madaling araw, ang mga pangarap na kanilang binuo. Naalala niya ang isang awit. Isang kundiman. Ang awit ng pangarap. Ang awit na palaging kinakanta ng nanay ni Daniel. Isang awit na sumisimbolo sa kanilang mga pangarap, sa kanilang pagkakaibigan. Isang awit na nagbigay sa kanila ng lakas sa gitna ng pagsubok. Isang awit na naging kanilang andan. Pawit ng pangarap, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagkaalala. Ang awit ng pangarap. Ang awit na kinakanta ng nanay mo, Daniel. Naalala mo ba? Inangat ni Daniel ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang alaala ng kanyang ina, ng kanilang pagkakaibigan, ay bumalik sa kanya. Ang awit na yon ay hindi lamang isang kanta. Ito ay isang simbolo ng kanilang pagkabata, ng kanilang mga pangarap. Si John Kyon, na nakikinig sa pag-uusap, ay nagsimulang mag-kape muli. Ang kanyang utak ay nagtatrabaho ng mabilis, nagkukonekta sa mga emosyon, sa mga alaala, sa mga ritmo. Ang illogical interaction ay ngayon ay nagkaroon ng kahulugan.
Ito ay isang tribute ni Daniel sa kanilang nakaraan, isang paraan upang itago ang susi sa isang lugar na tanging sila lamang ang makakahanap. Ito ay hindi lamang isang technical na problema, ito ay isang emosyonal na problema. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang gumalaw, hindi lamang sa keyboard, kundi sa kanyang isip. Narinig niya ang ritmo ng awit, ang bawat nota, ang bawat salita. Ang kanyang utak ay nagsimulang translate ang ritmo sa isang serye ng mga binary codes, sa isang serye ng mga commands. 005, 0. 5 segundo. Ang silid ay tahimik. Lahat ay nakatingin kay John. John, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Si Aling Elena na nakatayo sa likod ni John. John, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. 0, 0, 4, 0. John ay nagtape ng huling seri ng commands. Ang kanyang mga daliri ay tila lumilipad sa keyboard. Ang bawat pindot ay perpektong naisabay sa ritmo ng awit ng pangarap. 0, 0. Tatilaw, 0. Ang mga ilaw sa screen ay umpisa ng kumikislap. Mula sa matinding pula, nagsimula itong magbago. 0, 0, 2, 0. Ang pulang kulay ay unting nawawala. Pinapalitan ng isang kulay na berde. 0, 0, 1, 0. Isang huling pindot. Isang huling paghinga. 0, 0, 0, 0. Nawala ang countdown timer. Ang malaking screen ay nagliwanag ng isang matingkad na berde at ang isang malaking checkmark ay lumabas. Kasama ang mensahe, Project Laya Online. System restored. Data secured. Isang malakas na hiyawan ng kagalakan at kaluwagan ang pumuno sa control room. Ang mga eksperto ay nagsimulang magpalakpakan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan. Yumakap sila sa isa't isa. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasam. Ngunit si John, ang bayani ng gabi, ay nakaramdam ng biglaang pagod. Ang lahat ng enerhiya, ang lahat ng pagtutok, ang lahat ng pressure, ay biglang nawala. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang pumikit. Pumagsak siya sa kanyang upuan, ang kanyang ulo ay tumungo. Si Aling Elena, na noon ay nakatayo sa tabi niya, ay mabilis na yumakap sa kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak. John, anak ko, naligtas mo tayo, bulong niya. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki at pagmahal. Ang kanyang anak, ang kanyang John, ay hindi lamang isang henyo. Siya ay isang bayay. Si Marco Reyes, na noon ay nakatayo sa harap ni Daniel, ay lumapit kay John. Ang kanyang mukha ay puno ng pasasalamat at paghanga. Salamat, John. Naligtas mo kami. Naligtas mo ang Project Laya. Naligtas mo ang Veritas. Ang mga mata ni John ay dahang bumukas. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina, ang mukha ni Marco, at ang mga mukha ng mga eksperto ng ngayon ay puno ng paggalang. Hindi siya isang bata mula sa Tondo lamang. Siya ay si Alamat. Ang alamat na nagligtas sa bansa. Ang control room, na ilang sandali lang ang nakalipas sa larangan ng digmaan, ay ngayon isang espasyo ng matinding katahimikan na unti-unting pinupuno ng bulungan.
Ang mga screen na kanina nagliliwanag sa pula ng panganib ay ngayon sumisikat sa Berlin ng pagtatagumpay. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, may mga bagay na kailangang ayusin, mga sugat na kailangang gamutin. Si Daniel Cruz, na kanina'y nagtago sa kanyang mga kamay, ay kinagpos. Ang pagtataksin na inilihim niya sa loob ng maraming taon ay ngayon nakalantad sa ilalim ng matinding ilaw ng katotohanan. Ang kanyang mukha ay balot ng kahihiyan, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi na siya ang mapagmataas na akto, kundi isang lalaking nawasak ng kanyang sariling ambisyon. Ang mga pulis na tahimik na nagmasid sa loob ng ilang oras ay lumapit at tahimik siyang inilabas mula sa silid. Bawat hakbang ni Daniel ay parang isang pagbaba sa hukay ng kanyang sariling gawa. Nakita ni Marco ang pagdaan ni Daniel, ang kanyang mga matay puno ng matinding lungkot. Hindi lang isang kasamahan ang nawala, kundi isang kapatid sa pangarap, isang kaibigan mula pa sa simula. Ang sakit ng pagtataksil ay kumirot sa kanyang dibdib. Mas matindi pa kaysa sa banta ng pagkawala ng Project Laya. Ang Veritas Solutions ay naligtas, ngunit sa halaga ng isang nawasak na pagkakaibigan. Kasama rin sa mga inaresto si Manang Celia. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit ang kanyang mga bulong ay nalunod sa inay ng kanyang pagkaresto. Ang maliliit na suhol na kanyang tinanggap, ang mga pambabastos niya kay Aling Elena at John ay ngayon ay nabigyan ng mas malaking konteksto ng kanyang pagkasangkot sa pagtataksil. Para kay Aling Elena na nakamasid sa kanyang pagdaan, walang galit, anging lungkot. Nakita niya ang isang babaeng biktima ng kanyang sariling kahinaan at inggit. Hindi ito isang tagumpay para sa kanya, kundi isang paalala ng bigat ng buhay. Ang balita ng pagkasira at pagkaligtas ng Project Laya ay mabilis na kumalat. Kinabukasan, sa isang maliit, ngunit importanteng press conference, hinarap ni Marco Reyes ang media. Sa kanyang tabi, tahimik na nakatayo si John, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang lumang maong. Pagamat ang pangalan ni John ay binanggit ni Marco bilang isang natatanging individual na may pambihirang talino. Pinili ni Marco na protektahan ang kanyang pagkakakilanlan sa publiko. Tinawag lamang siyang ang aming tagapagligtas. Niliwanag ni Marco na ang pag-atake ay gawa ng isang masamang elemento sa loob ng aming sistema na agad na naresolba. Sa gayuli pinangalagaan ang reputasyon ng Veritas sa harap ng publiko. Ang kanyang mga salita ay puno ng pasasalamat para sa katatagan ng aming koponan at ang diwa ng pagbabago. Ang Veritas Solutions ay hindi lamang naligtas mula sa pagbagsak, kundi lumabas pa itong mas matatag, mas mapagkakatiwalaan na pinatunayan ng kanilang kakayahang harapin ang mga pinakamalalang hamon. Si John, sa kabila ng kanyang pagiging tahimik at pagiging tago, ay naging ang kanilang alamat, ang kanilang lihin na sandata. Naramdaman ni Aling Elena ang pagmamalaki na umapaw sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang kanyang anak na nakatayo sa tabi ni Marco. Ang kanyang John ay hindi na lamang isang bata mula sa Tondo, siya ay isang bayani. Isang linggo ang lumipas mula nang matalo ang anino at mailantad ang pagtataksil ni Daniel. Ang alingaw ng nakaraang krisis ay nagpatuloy na umaalingaw sa mga bulwagan ng Veritas. Ngunit ngayon ay may kasamang bagong pag-asa. Si John at Aling Elena ay inimbitahan sa isang pribadong pulong sa opisina ni Marco Reyes. Ang opisina ay maluwag at elegante na may malalaking bintana na nagpapahintulot sa liwanag ng araw na pumasok, na nagbibigay ng magandang tanawin ng siyudad ng Makati.
Ang kapaligiran ay malayo sa maliit na bahay ni June. John sa Tondo, isang paalala ng dalawang magkaibang mundo na ngayon ay nagsalubong. Nakaupo si John sa isang komportableng silya. Ang kanyang laptop ay nasa kanduman. Ang kanyang payat na katawan ay tila lumiliit sa gitna ng maranyang opisina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang kakaibang kinang, ang kinang ng isang taong may layunin. Si Aling Elena, na nakaupo sa tabi niya ay patuloy na naglalaro sa kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay puno ng kaba at pag-asa. Hindi pa rin siya maapaniwala sa lahat ng nangyari. Lumapit si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng sinseridad at pasasalang. John, Aling Elena. Simulan niya. Ang kanyang boses ay malambing. Hindi ko alam kung paano kami magpapasalamat sa inyo. Naligtas niyo ang Veritas. Naligtas niyo ang Project Kaya. Naligtas niyo ang kinabukasan ng milyong Pilipino. Kinuha ni Marco ang isang mahabang sobre mula sa kanyang mesa at inilapag sa harap ni June. June, ang sobre ay manipis, ngunit ang nilalaman nito ay nagtataglay ng isang bigat na kasing laki ng bundok. June, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya. Bilang pasasalamat at bilang katuparan ng aking pangako, narito ang isang tseke para sa 100,000 piso. Ang mga salita ay umalingaw sa silid na parang isang matamis na hinig. 100,000 piso. Isang halaga na kasinlaki ng bundok. Ang mga mata ni Aling Elena ay lumaki sa gulat at ang kanyang hininga ay tila huminto. Ang kanyang mga kamay ay naninginig at ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Ito ang pangarap niya sa buong buhay niya, ang magkaroon ng sapat na pera para sa kanyang anak, para sa kanilang kinabukasan. Maaari na silang bumili ng sariling bahay, kumain ng masarap na pagkain araw-araw at hindi na alala kung saan kukunin ang susunod na kakainin. Hindi na niya kailangan pang maglinis sa Veritas o magbenta ng kakanin sa ilalim ng init ng araw. Ang kanyang mga balikat na matagal ng balot ng bigat ay tila gumaan sa isang iglap. Ito ang kalayaan na matagal na nilang pinangarap. Ngunit si John, ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Kinuha niya ang tseke at ang kanyang mga daliri ay dumaan sa papel. Nakita niya ang mga numero, ang halaga, ang kapangyarihan na taglay nito. Ngunit sa kanyang isip, hindi lamang ito pera. Ito ay isang oportunidad, isang kasangkapan, isang simula. Ang kanyang isip ay lumipad sa mga alaala ng Tondo, ang mga batang naglalaro sa putik, ang mga nagugutom na pamilya, ang mga hindi nabibigyan ng pagkakataon. Nakita niya ang kanyang sarili, isang batang may talino, ngunit walang akses sa mga kagamitan at kaalaman. Ang pera ay makapagpapabago ng kanyang buhay, ngunit paano naman ang iba? Sir Marco, sabi ni John, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Salamat po. Ito po ay sobra sa aming inaasahan. Hinalikan niya ang kamay ng kanyang ina at pinunasan ng mga luha nito. Pero po, may iba po akong hihilingin. Nagtaka si Marco at ang mga profesional na nasa loob ng silid ay nagkatinginan. Ang 100,000 piso ay isang halaga na hindi matatanggihan ng sinuman. Ano pa kaya ang hihilingin ng batang ito? Hindi ko po kailangan ng lahat ng pera, Sir Marco, paliwanag ni John. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng direkta kay Marco. Ang gusto ko po ay isang kinabukasan na hindi lang para sa akin, kundi para sa iba rin.
Umundong. Hininga si John, at inilapag ang tseke sa mesa. Ang kanyang desisyon ay matibay. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Ang una ko po sanang hiling ay isang full university scholarship po sa isang nangungunang universidad sa Pilipinas para makapag-aral po ako ng computer science. Ang kanyang pagnanais para sa kaalaman ay higit pa sa anumang halaga ng pera. Gusto niyang formal na matuto, maging isang modelo, at gamitin ang kanyang talino para sa kabutihan. Pangalawa po, patuloy ni John. John, gusto ko po sanang magtrabaho sa Data Solutions bilang isang part-time security consultant. Gusto ko pong patuloy na matuto, mag-ambag, at maging bahagi ng isang koponan na nagpoprotekta sa bansa. Ito ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay isang pagkakataon para sa kanya na lumago, maging isang mentor, at gamitin ang kanyang kakayahan sa isang mas malaking platform. Pangatlo po, at dito, ang kanyang boses ay naging mas malambing, puno ng pagmamahal. Para po sa aking nanay, si Aling Elena. Gusto ko po sanang hindi na siya maglinis. Gusto ko po sanang bigyan niyo siya ng isang posisyon sa Veritas na mas magaan sa kanyang katawan, na mas magpapahalaga sa kanyang kabaitan at pagiging masipag. Siguro po, isang posisyon sa roll car management, kung saan po niya matutulungan ng ibang empleyado. Nagulat si Aling Elena sa hiling ng kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumaroy, ngunit ngayon ay luha ng matinding pagmamahal at kaligayahan. Ang kanyang anak ay iniisip hindi lamang ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang kanyang ina. Ang dignidad ng isang bagong trabaho, ang pagpapahalaga sa kanyang kakayahan, ay higit pa sa anumang pera. At ang pang-apat po, sabi ni John, ang kanyang mga mata ay sumilay sa bintana na nakatanaw sa malawak na syudad. Gusto ko po sanang itatag ang Alamat Foundation. Isang non-profit na organisasyon na kung maaari ay suportahan ng Veritas na magbibigay ng akses sa teknolohiya at edukasyon sa mga batang may talento at mahirap sa mga baryo sa buong Pilipinas. Gusto ko po silang bigyan ng pagkakataon na tulad ng ibinigay niyo po sa akin. Gusto ko pong maging isang tunay na alamat para sa kanila, hindi lamang sa cyberspace, kundi sa totoong buhay. Ang mga salita ni John ay tumagos sa puso ni Marco Reyes. Sa loob ng maraming taon, itinuring niya ang kayamanan at kapangyarihan bilang sukatan ng tagumpay. Ngunit sa harap ng batang ito na nagbigay ng lahat upang iligtas ang kanyang kumpanya at ang kanyang bansa, at ngayon tinatanggihan ng napakalaking kayamanan para sa isang mas dakilang layunin. Nakita ni Marco ang isang bagong kahulugan ng tagumpay. Hindi ito tungkol sa kung gaano kalaki ang iyong tinatanggap, kundi kung gaano kalaki ang iyong ibinabalik. Hindi ito tungkol sa sarili, kundi sa komunidad. Ang kanyang mga mata ay lumabo sa emosyon. John, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ang iyong mga hiling, mas mahalaga pa kaysa sa anumang halaga ng pera. Kinuha niya ang tsike at ibinalik sa sobre. Tinanggap ko ang lahat ng iyong hiling. Hindi lang ito mga hiling, Sean. Ito ay isang pananaw. Isang pamana. Nilapitan ni Marco si John at niyakap ng mahigpit. Ikaw ang tunay na alamat, Sean. Ang Veritas Solutions ay magiging karangalan na maging bahagi ng iyong misyon. Sa paglubog ng araw sa Manila, na nagpinta ng gininto ang kulay sa abot, tanaw, si John ay nakatayo sa tabi ng bintana ng opisina ni Marco. Ang kanyang ina ay nasa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata, nagdati nakatago sa ilalim ng kanyang makapal na salamin, ay ngayoy nagtataglay ng isang bagong kinang, ang kinang ng pagtasa
ng layunin ng kinabukasan. Si Aling Elena, na nakangiti, ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang anak. Ang kanyang puso ay puno ang pagmamalaki na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Hindi lamang niya nakita ang kanyang anak na nagtagumpay, kundi nakita rin niya itong lumaki bilang isang taong may puso para sa kapwa. Sa likod nila, nakatayo si Marco Reyes. Ang kanyang mukha ay puno ng bagong inspirasyon. Ang Verita Solutions ay hindi lamang isang kumpanya ng teknolohiya. Ito ay magiging isang tagapanguna sa pagbabago ng lipunan salamat sa pananaw ng isang batang nagngangalang John. Ang Project Laya ay naligtas, ngunit ang mas malaking proyekto ay ang paglikha ng isang mas magandang kinabukasan para sa mga batang Pilipino. Si John, hindi na ang alamat na nagtatago sa dilim ng tondo, kundi isang ilaw na sumisikat sa lahat. Ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng isang henyo ng komputer, kundi kwento ng pag-asa, ng pagmamahal ng isang ina, at ng tunay na kahulugan ng tagumpay ang paggamit ng iyong talino at puso upang magbigay ng pag-asa sa iba. Siya ay hindi lamang isang bayani ng Veritas, siya ay isang bayani ng Pilipinas, isang alamat na magbibigay inspirasyon sa mga darating pang henerasyon. Ang kanyang pamana ay hindi lamang sa mga linya ng kode na kanyang isinulat, kundi sa mga buhay na kanyang binago at sa kinabukasan na kanyang nilikha